Ngayon po, i-ready na po natin ang ating mga puso, ang ating mga heart sa nawa ay maging matabang lupa siya po sa seed na itatanim ni Lord sa araw na to sa ating pong mga puso. Amen po ba? Ngayon po, tinatawagan ko na po dito sa ating harapan ang preacher na gagamitin po ni Lord sa araw na to, si Teacher Jason. Palakpakan naman po natin si Lord. Pag-ibuksan po yung mga Bibles po sa Mark chapter 10. Babasahin po natin verses 46 hanggang 52. So babasahin ko po siya sa salin sa Pinoy version. Mark chapter 10 verse 46 to 52, ang sabi po dito, dumating si Jesus at ang mga disciples niya sa Jericho. At nang paalis na sila, sinusundan sila ng sobrang dami ng tao. At may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng kalye. Ang pangalan niya ay Bartimaeus, na anak na Timaeus. Nang marinig niya na dumadaan si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya, Jesus! Anak ni David! Maawa ka po sa akin! At pinagalitan siya ng mga tao at sinabihang tumahimik ka. Pero lalo lang po niyang linakasan ang kanyang sigaw, Anak ni David, maawa ka po sa akin. At tumigil sa paglalakad si Jesus. Saka sinabi, tawagin niyo siya. Tinawag nga nila ang lalaking bulag at sinabi nila sa kanya, matuwa ka na kasi tinatawag ka. Tumayo ka dyan. At tinapon niya ang balabal niya at napatalon siya. Tapos pumunta siya kay Jesus at sinabi ni Jesus sa kanya, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Teacher, gusto ko pong makakita ulit. Sabi ng lalaki. At sabi ni Jesus, sige, pinagaling ka na ng faith mo. Gumaling agad ang lalaki at nakakita na siya. At tapos, sumunod po siya kay Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa araw na ito. You are good and you are great and there's no one like you. Salamat po sa pagkakataon na bilang isang pamilya kami po ay makapagsamba at makapagpuri sa iyo. Dalangin po namin na i-bless mo kami ng isang puso at isang isipan na fully devoted at fully focused lamang sa iyo. Dalangin po namin na anumang bagay that distracts us, anumang bagay na maglalayo ng aming presensya sa inyo, sirain mo po ang mga bagay nito at mangyari ikaw lamang ang tanging maging naisin namin sa mga oras na ito. Dalangin po namin that you work in us and through us. Mangyari ang salita mo ay maging isang seed na tumubo sa aming kalagitnaan, magbigay sa amin ng kasiyahan, kapanatagan ng puso at kagalakan. Dalangin po namin na anumang matututunan namin, we will use it to walk a life that pleases you and a life that truly worships you. Salamat po, Ama. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami sa katagumpayan ng iyong gawain. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ito po tayo po. So sa araw po na to ay pag-aaralan po natin yung story po ni Bartimaeus. Nabasa niyo na to. Kung nagbabasa kayo ng Bible, simula kayo sa Matthew or simula kayo sa John. But somehow, nabasa niyo rin po ito sa Matthew or sa Luke. And ang story po na ito ay ito yung bulag na hindi napigilan sa pagtawag po kay Jesus. And it ended up na siya po ay gumaling and he became a follower of Jesus. Ang title po ng pag-aaralan po natin ngayon is Throw Off Your Robe. Sabi niyo nga po, Throw Off Your Robe. So, a story on Mark chapter 10, verse 46 to 52. So, last week, ang pinag-aralan po natin ay yung story po ng mga demon possessed. It's about throwing off your pigs. So, hindi po dahil tayo baboy, kundi ito pong mga pigs na pinag-aralan po natin ay mga
wrong mindsets, negative self-talks, na kung saan ito po yung mga bagay that tries to possess us, tries to give us a lifestyle or a habit na hindi po nakakapuli sa Panginoon and nagli-lead for us to live a life na hindi na sumubok ng mga bagay that will truly freeze us o mga bagay na ninanais naman talaga ng ating Panginoon na puntahan natin o gawin po natin. So yun po yung last week. And somehow this is related to that. And throwing off your robe is something na may mga old things na binavalue po natin. Na tingin natin ito yung nagbibigay ng respeto, nagbibigay sa atin ng advantage. Nang sa ganon, habang ninanavigate natin yung buhay, tinatahak po natin yung buhay natin, it gives us some advantage. Pero nangyayari pala, ito pala yung mga nagiging balakid. So it can be a relationship, it can be a mindset, it can be something na tinuturing mo of value. Pero kung itong bagay na to ay magiging hindrance siya, so ang message ng Lord sa atin based sa Mark chapter 10 is we must throw it. And embrace yung bagay na ino-offer na alternative ng ating Panginoon because yung bagay na yun is far more greater. Okay? So throw off your robe. Familiar kayo sa robe? Kung ano po yung robe? Minsan ang tawag nila dyan cloak, balabal. So kung kayo ay yayamanin, usually, pag nagpunta kayo sa hotel, kung di man kayo sanay mag-robe, pagkaligo mo, nagpunas ka ng tuwalya, syempre hindi naman lahat sanay magbihis sa banyo, di ba? Kasi pag nagbibihis ka sa banyo, minsan, pagkapunas mo, tinamaan yung underwear mo o yung damit mo, nahuhulog, nababasa. So usually, pag yayamanin, meron ka pang walk-in closet, or may kwarto ka, na doon mo kukunin yung damit mo. Habang nagpatuyo, habang naka-bath robe ka. So something na it covers you and something na it will protect you. Siyempre, hindi naman expose yung mga bagay na dapat mong itago. And there are robes na kung saan nagsisilbing symbols. Kung natatandaan niyo po yung sa story po ni Joseph, na siya po yung favorite ng kanyang tatay, na si Jacob, binigyan siya ng multicolored robe. And it is something that distinguishes him. Kasi a robe is something na parang royal in nature. Na kapag sinuotan ka ng robe, ibig sabihin may sinasabi ka sa lipunan. Okay? You're someone who is valuable. Kaya yung mga kapatid niya naingit, pinenta siya sa slave. So yun yung naging consequence naman. Minsan naman, kung sa panahon po ng mga pag-uusapan natin ngayon, sa kanila may mga robes din na sinusuot po yung mga namamalimos. And it is something na kung saan kailangan nilang suotin so that they can be acknowledged na pinapayagan silang manlimos. Okay? Yun po yung pag-aaralan po natin sa araw po na to. So yung setting muna, dun muna tayo sa setting ng binasa po natin sa Mark chapter 10. Yung setting po noon is approaching po yung tinatawag po na Passover. So, yearly sineselebrate po yung Passover na yun. And yung mga iba't ibang Hudyo na naninirahan sa iba't ibang lugar, pupunta po sila sa temple, sa Jerusalem. And ito po yung setting noon. Sina Jesus Christ and His disciples, papunta po sila doon. So, para makaabot po sila sa Passover na to, kailangan nilang pumunta sa Jerusalem. Dadaan po sila sa Jericho. Okay? Jesus heading towards Jerusalem, dadaan po sila sa Jericho. And habang naglalakbay po sila papuntang Jericho, dahil si Jesus Christ, maraming followers. So marami pong sumusunod sa Kanya. Aside from gumagawa po ng miracles ng multiplication of bread, okay, even during the times na nagtuturo siya, maraming tao po yung nabibless. That is why marami pong tao ang sumusunod po sa Kanya. Yun po yung setting po niya. And there are also people na inaabangan po yung pagdating niya kasi may mga bali-balita
na itong si Jesus Christ, siya yung Kristo. Siya yung Messiah. Ang ibig sabihin nun, siya na yung pinakakaantay po nilang hari. Tatandaan niyo po, during that time, sakop po sila ng mga Romano. Okay, there's an emperor na ruler sa kanilang bayan. And syempre, ayaw nila yun, dayuhan na mamamahala po sa kanila and tinataksan sila. Minsan yung tax nila, yung buong kinita nila, ibabayad lang nila as tax. Ayaw nila yun. So gusto nila ng someone who will save them. At yung base sa prophecy po nila, sa sulat nila sa Old Testament, there will come a time na dadating itong Messiah na to who will free them dun sa mga bondages na nararanasan po nila. At sa bali-balita, si Jesus na yan. So, maraming tao nag-expect sa pagdating po niya. And it is during these times na papasok po yan, si Jesus Christ eventually, nasasakay po siya dun sa donkey. Then eventually, it will also lead him dun sa event, dun sa cross, na ipapako siya sa cross. Okay. Yun po yung setting po niya. There are expectations na dadating po ang isang Mesiyas. And para makaabot po siya sa Jerusalem, dumaan po sila sa Jericho, at marami po silang nadaanan po na mga namamalimos. Sabi niyo nga po, beggar. A beggar is someone who begs. Namamalimos. Simpleng namamalimos. Humihingi ng tulong. Humihingi ng support. Okay? A beggar usually asks for food. Alam naman po natin yan. Pwede pong humingi ng konting barya, bibili lang po akong kape. Ano bang kape mo? Starbucks. Okay ba? So, usually, sasabihin nila, pangbili lang po ng pagkain. Tapos pag binigyan mo ng 5, kulang po. Tinapay lang po ito, wala palaman. Okay? Pambili lang po ng pagkain, usually. Tapos, ang dami nila, minsan sabi natin, ang dami pa nilang traps. Bibit-bitin pa yung anak. O kunwari, hindi makalakad. Hindi po ba? Minsan, ganun po yung mindset natin, nagpapanggap lang to. Pero may mga beggars talaga na they don't have the capability. And they don't have the opportunity na makapag-work. Kasi meron naman pong mga disabled, sabihin natin na they lack the opportunity na magkaroon ng 2 kamay or 2 paa o makapagsalita. Pero nabibigyan sila ng opportunity na makapagtrabaho. But there are people talaga walang ganung opportunity. And because of that, nauwi po sila dun sa pamamalimos. Na humingi sila ng pagkain, humingi sila ng pera. Okay? And usually, sa storya na binasa po natin, makikita po itong mga beggar na ganito, yung mga nanlinimos, pumupunta po sila sa bahay-bahay. Doon sa malapit sa kitchen. Kasi yung bahay naman po noon, hindi naman siya yung totally close eh. May area po sila na open. Okay, nandun yung lutuan. And usually, doon nagtutumpukan yung mga namamalimos. Pwede pong makaingin tinapay. Pwede pong makainom. Okay. And usually, binibigyan naman po sila kasi sa culture nila, it is a blessing to help others. Kapag nirefresh mo yung poor, ikaw mismo yung binibless ng Lord, agad-agad. Okay? Kapag you spend something na ibinigay mo, syempre sasabihin mo, ako naghirap nito, ako nagmasa nitong tinapay, ako nagluto nitong tinapay, ba't ko naman ibibigay? Pero when you extend help, it is like something na inihanda ng Lord in advance na ibibigay sa iyo. Parang may tali. Every time na ini-extend mo, yung tali na yun, hinihila din yung something na inihanda ng Diyos. That's why hindi ka talaga nagkukulang when you help. So yun yung philosophy at yung aral na talagang sinusunod nila sa kultura po nila. Sa atin, kung ang pag-help mo is nawawalan ka, hindi po talaga siya help. Because ang heart mo, when you feel something na may nawala sa iyo pag nag-help ka, hindi help yun. Okay? Pag nag-help ka, it means ikaw una yung ang tawag doon, napupuno, nag-overflow yung puso at yung provision ng Lord. Kaya hindi ka po natatakot na tumulong. May beggar po na talagang nangangailangan ng tinapay, nangangailangan ng pagkain, o nangangailangan ng pera.
nang sa ganun matulugunan po yung pangangailangan. But there are also beggars that they become beggars because of religion. Ito po yung beggar na story po na to. Bartimaeus is part of this kind of beggar. So ano po ba itong beggar begging as a religion? Sabi po, may mga beggar po noon. Kung merong 1,000 pong namamalimos that time, o beggars kung tawagin, 3/4 po doon, hindi po namamalimos talaga ng pagkain o namamalimos ng pera dahil salat sila sa buhay. Most of them, ito po yung mga tao tinatawag na lame, blind, pipe, may kapansanan, invalido, hindi makalakad, okay, walang kakayahan to earn a living, o hindi ma-accept ng lipunan, or yung paniniwala nila na kapag ikaw ay may ganitong defects, merong kasalanan itong tao na to, o may kasalanan ng family nito, kaya as a consequence of sin, dinadanas niya to. So usually, kapag ikaw, for example, pinanganak kang bulag, saan ka pupunta? Hindi to damon. Pupunta ka sa doktor. You will try all your best para ikaw po ay gumaling. Talagang pag-e-effortan po nila yan. Lalo na kung mayaman ka, gagawin mo yung lahat ng effort, mapagamot mo lang po yung anak mo, di po ba? Kahit ibenta mo siguro lahat ng ali-alian mo that time, gagawin mo yon as a, basta lang magkaroon ng opportunity na gumaling po yung anak mo. But there are times, sasabihin ng doktor, I did my best. But I guess my best wasn't good enough. So ito na yung reseta ko sa'yo. Niresetahan naman sila eh. Okay? Ang reseta sa kanila, wait upon the Lord. Wala na akong magagawa. Hands off. Ginawa ko na lahat ng nalalaman ko. Tinawag ko na lahat ng mga workmates ko na posibleng may ibang options na malaman para matulungan ka, pero wala na talaga eh. Kahit bayaran mo ako ng lahat pa ng meron ka, wala talaga eh. Ang may papayo ko na lang sa'yo, lumapit ka sa Panginoon. Humingi ka ng tulong, nang sunod, baka magpadala siya ng isang holy person, and by the form of miracle, matugunan itong karamdaman na ito at bumalik ka. And kung ikaw po yung family ng tao na yun, o ikaw yung mismong tao, yung nasa iyo na lahat, tingin mo, pero hindi ka kayang pagalingin. And minsan nakakawala din ng hope. And it will put you into a place na kung saan magiging desperate ka. Ano na lang ba yung options na meron ko? Ang sabi ng doktor ko, sa Diyos na lang ang pag-asa ko. So lalapit ka ngayon sa Diyos. Itong mga tao, ganito yung condition, lalapit po sila sa pare. Because hindi ka pwedeng maging isang beggar. Okay, basta-basta. Okay, bakit po ba kailangan maging beggar? Sa culture po kasi nila, may tinatawag na philosophy po sila. Para pagbigyan ka ng Lord, nadinggin yung panalangin mo, nagamutin ka, kailangan makita sa'yo yung humility. You must be humble enough to receive a favor from the Lord. Paanong paraan? So sa paniniwala nila, ang pinaka-humble na tao na pwede mong ipakita yung humility is you must become to the point na ikaw ay isang beggar. Okay? So usually, kung ikaw ay walang anak, that time, ikaw yung taong may sakit na yun, bebenta mo lahat ng ari-arian mo, pamimigay mo na. So you do not need it eh. Para saan pa yun? So ang gagawin nila, magsusuot sila into something na magmumukha po silang namamalimos, isang beggar. So gagawin po nila yon hindi para mamalimos ng pagkain o pera, because they all have those things. Okay, minsan nga yung isusuot nila, hindi mo kang namamalimos talaga eh. Mukhang malalaman mo talaga by the cloak na sinusuot nila kung ano yung estado nila sa buhay. But they are beggars. Kino-consider silang beggars. Okay? Dahil sa culture po nila, para maipakita mo sa Lord at sa tao na ikaw talaga is pleading to the Lord na tugunan yung pangangailangan mo. Kailangan na ipakita mo yun.
sa pamamagitan ng entering the state of a beggar. Gusto niyo po ba subukan natin yun? You are asking something to the Lord at pumunta ka dito sa church nang may cloak ng isang beggar. Ba't nakaganyan ka? I'm trying to show to the Lord na I'm in a humble state. I'm making myself, talagang ibinaba ko talaga ng todo ang aking sarili. Nang sa ganun, kahit papaano sana makita ako ng Lord. Sana kahit gaano siya ka-busy, umistop siya sa akin at sabi, narinig ko yung panalangin. So yun yung naiisip po nila, bakit po nila ginagawa yung mga bagay na to. It is a culture na inadapt po nila dun sa bayad po nila, sa lugarin po nila. And God, seeing your humility, magpapadala siya ng someone na magpapagaling sa iyo. Alam po natin to, pag nagbasa kayo ng mga iba't ibang stories sa Bible, possible na basa niyo. And ang masama po dito, hindi po okay, nagsuot ka na ng pang damit ng isang namamalimos, recognize ka na namamalimos. Kailangan humingi ka ng permit. Grabe, no? Pupunta ka sa place, sasabihin mo yung kalagayan mo, ito yung estado ko, hindi ko kayang pagalingin ng sarili ko. Ang kailangan ko, miracles ng Lord. Will you allow me to become a beggar? Wow! Pwede bang i-allow mo ako na mamalimos ng awa sa Diyos? At as a sign na ikaw ay pinapayagan, bibigyan ka ng isang cloak. At yung cloak na yun, isusuot mo siya abang ikaw ay namamalimos. Based sa cloak na sinuot mo, makikita yung estado mo sa buhay. Kung ikaw ay mahirap, medyo pangit yung cloak mo. At kung ikaw ay mayaman, medyo yayamanin yung cloak mo. But you are still considered a beggar. Hindi namamalimos ng pera o ng pagkain, pero namamalimos ka ng awa sa Diyos. Okay, naiintindihan mo yung setting po nitong storya. Because in this story, si Bartimaeus na binasa natin, hindi siya namamalimos ng pagkain. Mayaman siya eh. Ang nililimos niya, awa sa Diyos. Because he was a blind person. Okay? Saan po ba makikita itong mga beggars po na to? Okay. Usually sa temple gates. May makikita kayo doon, yung invalid person na pinagaling nila John and Jake, Peter and John. Di ba? Yung lahat kasi nung nalilimos nila, hindi for them. Minsan pinamimigay lang din nila yon. Pero yung estado po nila na yon, okay, para kaawaan sila, okay, ginagawa po nila yon nang sa ganun to attract God's attention. Okay, kaya nung kinakalansing nung taong invalido dun sa axe, yung lagay niya ng barya, okay, sabi nila Peter, silver or coin I do not have. But in the name of the Lord Jesus Christ, stand up, take up your mat. Okay. Natatandaan niyo po ba yung story na yun? At eventually, itong tao na to, itong lame beggar na to, itong hindi makalakad na to, nakalakad siya. Doon usually, sa temple gates, makikita itong mga beggar. Saan po ba? Saan pa ba? Minsan, nandun sila sa tabi ng daan. Yung sa daan na kung saan hindi masyadong dinadaanan ng tao. Kasi minsan, hindi sila hinahayaan na magkumpul-kumpulan kasi sobrang dami nila, makaka-hinder naman sila dun sa mga taong pupunta sa templo, dun sa mga mag-worship. So may sineset aside na place sa kanila. Minsan, itong highway, roadside, pinapayagan silang tumambay po doon. Bakit? Hindi yung dinadaanan ng common people, pero dinadaanan ng mga holy man. Dinadaanan ng mga rabbi, dinadaanan ng mga holy persons. Kasi ang mindset po nila at ang thinking nila, baka may ipadaan doon si God ng mga holy people na somehow, habang dumadaan sila, makita yung kalagayan namin, huminto sila at pagalingin kami sa aming karamdaman. Okay? Naunawaan po ba? So, during the time na si Jesus Christ, sinend off niya yung mga disciples niya. O, baitos kayo, baitos.
Huwag kayong magdadala ng pera. Huwag kayong magdadala ng bag nyo. Isa lang yung sandal nyo. Mag-preach kayo sa kada town. Kung sino mag-accept sa inyo, tanggapin nyo sila. Sila yung magpapakain sa inyo. Sila magbibigay sa inyo ng accommodation. Anong sinasabi ng Lord? Salute no man. Ewan ko kung natatandaan nyo po yung verse po na yun. Ang ibig niya sabihin doon, during the time kasi na naglalakad ka po, ang isang tao po, usually nakayuko po yan. At kapag tumingala po yan at umismile sa iyo, ibig sabihin, I need help. Tulungan mo ako, kailangan mo pagkain. Kaya sinabi niya sa mga disciples, huwag niyong gagawin yun. Pag naglalakad kayo, salute no man, ibig sabihin, tingin lang sa baba. Pag dumating na kayo sa destination, preach my word, preach the kingdom of the Lord. Then, kung inaccept kayo, pakakainin kayo ng mga yan. Kasi yung norm po nila, hospitable. Tayo, di po ba? Hospitable tayo. Kahit na foreigner yan, hindi natin alam background, humingi ng tulong, ine-entertain po natin kahit pa paano. Lalo na sa kultura po nila. Kasi they believe itong mga tao na to angels. Di po ba? So yung mga holy persons, nagdadaan po yan sa highway. At itong mga beggars po na to, nakatingin po yan sa mga holy persons. Nang sa ganun, baka pag tumingin po yan, makita po yung kalagayan nila, mag-a-ask po sila agad ng help. Nang sa ganun, hindi nila ma-miss out yung opportunity. Kaya itong mga holy persons na to, hindi po yan naglalakad ng diretsyo, naglalakad po yan na kayo. Okay, naunawaan po. Number 3, which is common din sa mga rivers, sa mga holy waters. Natatandaan niyo yung Pool of Bethesda? May mga designated places na kung saan tinuturing nila na minsan bumababa ang mga anghel. Kakalawkawin yung tubig, paikutin. Sino man mauna, gagaling. Kung natatandaan niyo yung invalid person for 38 years, hindi siya gumagaling dahil laging may nauuna sa kanya. Sabi ni Jesus Christ, ano bang gusto mong gawin ko para sa iyo? Lord, every time na dadating yung anghel, nauunahan ako. Paano naman ako mauuna? Ay, di ko magalaw yung pa ako. Wala naman nagbubuhat sa akin. At ang dami kong kakumpetensya. Hindi mo ako narinig, sabi ni Jesus. Ano bang gusto mong gawin ko? Ang dinadahilan niya, yung incapability niya. Pero sinasabi ng Lord, ano bang gusto mong gawin ko? Lord, wala kasi magbubuhat sa akin. O nga, ano nga gusto mong gawin ko? Gusto ko po kasi makalakad ulit. Ganun ba? Tumayo ka dyan. Bitbitin mo ang iyong mat. Laging ganun. What do you want me to do for you? Stand up, take up your mat. At mula ngayon, huwag ka nang magkasala muli. Okay? Naunawaan po, these beggars, hindi lahat sa kanila po walang pera o walang pangkain. Most of the beggars during that time, there are people na, in a way, wala na po silang hope na makuha sa lipunan nila because yung lipunan mismo, they all did their best para tulungan po sila. And minsan, itinatakbil pa nga sila eh. Kasi minsan iniisip, kaya ka siguro nagkaganyan, may kasalanan ka, parusa yan ng Diyos sa iyo. O kaya parusa yan dahil yung family mo makasalanan. Diba natatandaan niyo po yan? Yung story na sabi ng mga disciples, Teacher, sino bang nagkasala? Itong tao na to o yung magulang niya kaya pinanganak siyang bulag? Diba ba? They associate yung defects na ganito as a punishment from the Lord. Kaya kung pinanish ka ng Lord, sino tutulong sa iyo? Kung kalaban ka ng Diyos, sinong kakampi mo? Para matulungan ka dun sa punishment niya sa iyo. Wala. Kaya ang prescription nila, ang reseta nila, hindi antibiotic, hindi prosthetic. Ang prescription sa kanila,
Wait upon the Lord. Kailangan tumawag ka na sa Kanya. Call for help. 911 ka na sa Diyos. Direkta ka na. Kaya kanina, di ba, umawit tayo? Call upon the name of the Lord and be saved. Wala na akong ibang matutulong sa iyo. Hindi na kita kayang isalba. Di na kita kayang tulungan. You must call upon the name of the Lord. Si Bartimaeus, ang pangit ng pangalan niya, ang ibig sabihin ng pangalan niya, anak ng marumi. Bar, pag sinabing bar sa Hebrew, ibig sabihin ng son. Example, Bar Jonah, anak ni Jonah, kung natatandaan niyo po yun. Timaeus means, galing sa word na tamay, ibig sabihin po nun, unclean, impure, contaminated. Ibig sabihin na lumihan. Gano'n ka man kaganda, tapos nadumihan. Gano'n man kaganda yung damit mo, tapos nadumihan. Ang nakikita nila yung dumi. Gano'n man siya, sabihin natin kayaman, ang nakikita nila bulag siya. So yun yung, ganun yung prescription nila sa tao. Dahil bulag siya, yun na yung identity niya. Hindi na siya makapagtrabaho, hindi na siya makasama sa own family niya. He spend his days tambay. Legit na tambay. Bakit? He's waiting eh. Nag-aantay siya na sana umistop man lang si Lord. O may holy person. O may angel na dumating. At tulungan siya sa kalagayan niya. And yung pangalan niya, it says everything. Ibig sabihin, kung hindi na siya kayang linisin ng mga doctors that time, nang sa ganun mawala po yung impurity na to sa life po niya, wala po siyang hope. Okay? Kaya itong story na to, nandun siya sa level na kung saan lugmok na siya. Wala siyang ibang pwedeng gawin kundi tumingala. Kasi nasa baba na siya. Okay? Kung ang holy persons, ang goal niya tumingin sa baba, yung mga desperate, ang goal nila tumingin sa taas kasi wala nang ibababa pa yung estado nila. Okay? He was in the highway. Pag binasa natin kanina, ang sabi nasa may daan siya. Nakaupo. He was in the highway roadway. It means, wala po siya sa may bahay-bahay. Hindi siya namamalimos ng pagkain o pera. Namamalimos po siya ng awa. Okay? Gusto niya healing because he was blind. And his cloak, pag inaral niyo po yan, sabi ng mga scholars, it is not just a simple cloak, it is a robe. Ibig sabihin mayaman siya. Hindi niya talaga kailangan ng pera. Nandun siya kasi kailangan niya ng healing. Okay, yun lang po yung ibig sabihin nun. Kaya i-mention yung cloak noon. And the robe was a distinction of his culture, his class, and his dignity. Alam niyo po, during that time, kapag ang cloak mo, cloak ng pangmahirap, minsan, alipustahin ka pa ng mga tao. I-disrespect ka pa, i-insulting ka pa. Pero yung cloak na suot niya, pangyayamanin. Kaya, it gives him somehow the privilege na hindi siya maliitin pa rin ng tao kahit na may kapansanan po siya. Okay, hindi siya basta-basta iniunsulto because of his cloak. Okay, kakaiba po yung cloak niya. And with this robe, people will not insult or disrespect him. Okay po? Tamang-tama, sina Jesus pumunta sa Jericho. At nung papaalis na po sila, pati yung mga disciples, papunta po ng Jerusalem kasi nga may aatin po sila ng Passover. Narinig po ni Bartimaeus kasi bulag siya eh. Hindi naman pwedeng sabihin ng story na nakita ni Bartimaeus sina Jesus. Hindi, sabi, narinig. Kasi nga bulag eh. Bartimaeus heard it was Jesus of Nazareth. Kasi si Jesus that time sikat talaga. So yung mga tao talaga, kumukumpol. Ibig sabihin, dinudumog po siya ng mga tao dahil sobrang sikat po niya that time. At nung marinig niya si Jesus yun, Jesus! Son of David! Have mercy on me! Hindi ko lang paano. Best effort ko na yun.
Sabi niya, Jesus, out of all the beggars, imagine niyo po, ang daming beggars that time. Out of all the beggars, in-emphasize na meron isang beggar na sumigaw sa galak. Jesus, Son of David, maawa ka po sa akin. Sigaw yan, pasigaw. Iko na kung saan, paano po ba yung sigaw ng desperate? May urgency, di po ba? Pag sinabing desperate, agad-agad. Imagine, naghahawak ka ng plato ng mga ulam, tapos mahuhulog na, oh, tulong, tulong, tulong. May desperation. Because, posibleng out of your control na siya eh. And posibleng mahulog na siya. So yun yung sa isang desperate side. Or meron namang isang opportunity. Kung kung ma-ensure mo na hindi yan tutumba within 10 seconds. Okay. Bibigyan kita 1 million. Sobrang bigat nun. Kailangan mong bitbitin. Sabi mo, tulong. 5 seconds pa lang. Patumba na. Tulong! Pag nahulog mo yun, you miss out the opportunity. Paano niya susundan si Jesus kung bulag siya? Kailangan niya ng someone na mag-guide para puntahan si Jesus. So out of desperation, ginamit niya yung lahat ng meron siya. A keen hearing, listening, it is Jesus. Hindi niya makita, okay, kung saan pupunta, ginamit niya yung best resources na meron siya. He cried out. Kumbaga nilabas niya yung nasa heart niya talaga, sumigaw siya. Out of all the people, out of all the beggars, siya lang yung in-emphasize. Okay? Kasi imagine mo, Jesus Christ did not stop. Tumaan sa harapan ng mga namamalimos, but Jesus did not stop. Pero nung narinig po ni Bartimaeus, si Jesus yun na, si Jesus yun na. Sumigaw siya, Jesus, Son of God, have mercy on me. Nawa po yung story. Pag sinabi pong Jesus, Son of David, ang normal po na understanding nila doon, ibig sabihin, nasa kingly heritage siya. Ibig sabihin, ito na yung Messiah. Pero yung sinasabi daw po dito na Jesus, Son of David, is not calling Jesus just only as a king, but as a shepherd. Okay? Alam po natin na ang shepherd ay isang pastol. Pinagalog ko lang eh. No? Ang isang pastol ay nag-aalaga ng mga flocks, ng mga tupa. At alam natin yung kalagayan ng tupa eh. Hindi po ba? One of the dumbest animal. One of the weakest animal. Hinabol mo yan, natumba, hindi na yung makakatayo on his own. Yung build ng katawan niya, puro tubig halos, mabigat, ang iksi ng paa. Pag nakahiga yan, hindi na yung makakatayo. Hindi tulad ng aso, nakahiga, makakatayo yan. Okay. Sila hindi. So kung nakahiga sila, prone na sila sa attacks, hindi na sila makakakain, hindi na sila makakauwi. So patay na. So kaya kailangan nila ng shepherd. And during the times ng pagpapalit na season, taglamig, tapos iinit na, dadami yung mga flies. Yung mga flies, favorite po yung ilong. Natatandaan niyo po ba yun nung pinag-aralan natin yung Psalm 23? Isang favorite na lugar ng mga fruit flies na pangitlogan, yung pong ilong po nila. Kasi yung ilong nila malamig at moist. So kapag doon sila ng itlog, yung mga fruit flies, magkakaroon po ng mga bulate. At dahil po doon nanahan yung mga bulate, it will cause irritation sa mga sheep. So anong gagawin po nila? Hahanap sila ng puno o ng bato. They will run as fast as they can at iutok po nila yung muso po nila. At nasasaktan po sila in the end. Why? Hindi nila kayang itolerate po yung pain na yun. Ganun po kahirap na
paano nila kakamuti? Subukan mo nga kamutin yung ilong mo na hindi mo maabot gamit ang kamay. Diba, hahanap ka ng something hard. At dahil yung bulate, hindi naman umaalis sa loob. Eventually, it will cause ng sickness po nila at eventual death. Kaya yung pastol, gagawin niya, pagpapaliting na yung fruit season, nag-a-apply siya ng oil. Because that oil will prevent yung mga flies na lumapit. Okay? Kaya pag binasa mo yung Psalm 23, you will appreciate yung revelation ng Lord eh. Paano niya inahanda, pinoprotektahan yung mga anak ko. Okay? So, dito sa story po na to, tinawag niya si David, si Jesus, as son of David. But he is calling him as a shepherd because David himself is a shepherd eh. Okay? Tinawag niya dito si son of David because he wanted to be healed. Okay? Kailangan ko ng tulong. I need my shepherd. At ang sabi niya, have mercy on me. Have mercy on me, dito sa istorya na to, isa daw pong idiomatic expression which means, patawarin mo ako. Forgive my sins. Because yung association nila na yung mga kapansanan na hindi kayang gamutin, probably, konsekwensya ng sin. Kaya ang hinihiling niya, not just healing, ang sabi niya, probably, I did something wrong, and this is the consequence. Patawarin mo po ako. Naunawaan po? Kaya yung desperation po niya, makikita po natin yan. And sometimes sa buhay po natin may mga ganun tayong desperations na dinadanasan, pwedeng health concerns, pwedeng financial concerns, relationship, and yung desperation, iba-ibang mukha po siya. Pero iisa po yung pinaka-pundasyon niya. We are helpless. And we try to find hope on someone or something na kayang umabot po dun sa kinalalagyan po natin. And makikita mo yung taong desperate talaga by the way he cried. Okay? By the way he called. By the way he prayed. Okay? Pag ang prayer mo, you prayed for something na tulungan ka ng Lord, titignan ng Lord yung heart mo eh. Kasi doon makikita yung desperation mo. Hindi lang siya yung putsi-putsi na o simpleng kahit papaano na prayer. Okay? Di ba ba? Anong ba ibig sabihin putsi-putsi? Kahit papaano, putsi-putsi. Yung kahit papaano na lang, basta lang mag-pray, kasi matidinig naman yun ni Lord eh. Alam naman yun ni Lord eh. Alam niyo po ba yung mga beggars that time, alam ni Lord yung need nila? Pero bakit di nag-i-stop? Napansin niyo po yan, pag binasa yung story, alam ni Lord na maraming nangangailangan ng help niya, pero bakit hindi lahat hinihintuan niya? Because none of them, or not all of them, are desperate. Minsan may pinagpe-pray ka, bakit kaya hindi sila sagot? Baka kulang pa doon sa desperation level. Hindi po natin sinasabi dito na maglulupasay kayo dyan na parang may pakita niyo yung desperation niyo. But you know it in your heart. Pag masabi niyo desperate ka na. Kasi sinasabi din ng scripture. Blessed are those who are poor in spirit. Ang ibig sabihin po nun, mapalad yung mga taong nasa dulo na ng laylayan. Nasa dulo na ng lubid. Ibig sabihin, kung yung lubid na lang ang nasa dulo ka na ng lubid at nakabitaw ka doon, hulog ka na sa bangin. Ibig sabihin, wala ka ng ibang hope. Yung tanging nagsasalba na lang sa iyo, yung sarili mong lakas at yung lubid na hinawakan mo. Di ba, hingi ka na ng tulong? Tulong. Pakihila na. Hindi ko na kaya. Yun po yung desperation po nito. Ewan ko kung may mga ganun kayo o kung dumanas na kayo ng mga ganun. Pero may mga need tayo eh. Minsan sinasabi natin, alam naman ni Lord yun eh. Pero ang daming story sa Bible na laging tinuturo, you must ask, you must seek, you must knock. Dapat kulitin mo si Lord. Okay? Lagi pinapakita ng Lord na gusto niya na makita sa atin yung heart na talagang really badly need Him. Okay? Especially during dun sa estado na kung saan wala ka na talagang ibang hope kundi siya. Pero sana naman,
yung prayers natin, wag lahat yung about desperation dahil pinabayaan na natin. Minsan, may mga bagay na dinadanas tayo because we neglect it. Huwag na natin paabutin doon. For example, health. Pinagawa ka na ng Lord. Kinalabit ka na ng minsan. Tapos, hinayaan ka na mag-heal. Gumaling ka na. Then bumalik ka doon. Ibig sabihin, hindi mo na-appreciate yung ibinigay ng Lord. Then you end up something na mas worse pa dun sa dating kinalalagyan mo. At ngayon, sabi nung doktor, medyo masyadong lumala ngayon at medyo wala na tayong magagawa. Huwag na nating hayaan na dumating pa sa ganung point. Okay? So, yung call for desperation, hindi yan motivation na sinasagot pala ng Lord yung mga desperate calls ko sa Kanya. No, minsan, wisdom ang kailangan. Okay? Pero may mga desperate situations talaga na hindi mo inaasahan, ginawa mo naman talaga best mo, sumunod ka naman talaga sa Kanya, pero ganito yung dinanas mo. And those are times na kung saan we must be desperate. Okay? Hindi desperate na manlimos kung kani-kanino, humingi ng tulong kung kani-kanino. Okay? But we must be desperate sa Lord. Okay? Tulad po ng ginawa ni Bartimaeus, he recognized the Son of David na duman po sa harapan niya. Kaya, he didn't want to miss out the opportunity. Tumawag siya agad. Okay? Sinabi niya, maawa ka po sa akin. Jesus stopped and called him. Out of all the beggars there, only Bartimaeus cried for help. Sabi nga ni Attorney Kim kanina, napaka-importante ng prayers dito. We pray not because we need something. But we must always pray dahil may relationship tayo sa Kanya. Hindi dahil vending machine siya. Okay? Nagpe-pray tayo dahil we are in a relationship, we value Him, we recognize His presence. Okay? Hindi dahil may ina-advertise siya na kaya niyang gawin on your behalf. Jesus Christ passed among these beggars, wala man lang tumawag kay Jesus. But when this blind man, kasi hindi naman lahat doon bulag eh. Marami doon nakakakita pero hindi nila tinawag si Jesus. Pero itong bulag, sabi niya, Jesus yun ah. Tinawag niya. He's only the one who prayed for her. And it catch God's attention. Alam mo ba yun? Yung sabihin natin napaka-busy and all of a sudden, nag-stop siya. At nag-stop siya dahil sa'yo. Okay? Kaya mo bang pa-stopin si Lord? Lord, I know you have many things to do. You are omniscient and you are all-powerful. But I am thankful that when I call upon your name, nag-stop ka. Okay? Yun yung value ng prayer. Okay? Marami pong pumigil kay Bartimaeus. Sabi, huwag ka na sumigaw. Busy si Jesus. Busy si teacher. Makakabala ka sa ministry niya. Tulad ng mga batang lumalapit. Binagbawalan ng mga disciples. Sabi ni Jesus, hayaan niyo silang lumapit. And in this case, syempre, dahil dumog siya ng mga tao, sabi ni Jesus, palapitin niyo siya sa akin. Tawagin niyo siya. Kaya sinabi po ng mga disciples, sabi, take heart. Get up. He is calling you. Kaya may tumawag eh. Okay? Kaya ito namang si Bartimaeus, opportunity of a lifetime. Ang ginawa niya, yung robe niya, tatandaan niyo po, walang isinulat sa Bible na nagkataon lang. And there is a reason kung bakit siya isinulat. And in this story, nung sinabihan si Bartimaeus na tinatawag ka ni teacher, dali-dali daw po niyang tinanggal, binubad yung cloak niya. Ano po ba yung cloak niya? Diba? Yung cloak niya
is His authority na mamalimos. At yun yung permission niya para payagan siyang humingi ng help. The mere fact na tinatanggal niya po yung cloak niya, it means He is showing His faith. Eto na. Out of all the beggars here, I'm taking this opportunity na gumaling na. I don't need this anymore. I'm throwing it out. Wala na akong pakialam sa loob na to, kahit ano pa yung sinisimbolo na to na status ko o dignity ko. I don't need this. I don't need to beg anymore. Ito na yung opportunity ko, pinalapit na ako sa magpapagaling sa akin. And it is a sign of humility na lalapit na siya ngayon sa Panginoon. Okay? After he removed his clothes, ang sinabi po ng Bible is, sprang up. Ibig sabihin, tumalon daw po siya. Sino po sa inyo, nakakita kayo ng opportunity at sabi, ang bigat pa rin ng katawan nyo. Oh, pila kayo dito, bibigyan ko kayo ng 1,000. Paano po ba kayo pipila? Di ba mag-uunahan kayo? Kahit na matagal yan. Di ba, ganun pag sa pilahan? Uy, may namibigay ng ano, ibigay mo lang daw yung ano mo, cellphone number mo. Saka di mo ba kahit gutom na gutom ka na, gigising ka ng maaga, hindi ka pa nakapagkape? Bakit? Kasi may namibigay ng libre. At ang pinipicture out mo na doon, anong bibilin mo doon sa makukuha mo? Tama ba? Tapos pagpunta mo doon, nakalagay yung pangalan mo, may kumuha na. Okay. Nagmamadali ka. When you see an opportunity of a lifetime, hindi ka nagpipetics. Hindi po ba? Talagang nagmamadali ka because yung dating desperation, ngayon napalitan na siya ng opportunity. So hindi ayaw mo nang ma-miss out yun. Kasi alam mo na yung ibig sabihin ng nasa baba eh. Wala ka nang ibababa doon eh. Gusto mo nang umangat eh. So, nagmadali po siya, tumalon siya dahil nakakita na siya ng hope. At yung hope na yon, nag-well up na yung kasiyahan. Hindi pa man siya gumagaling, excited na po siya. I don't need this. Talo na ako. And he came to Jesus. He came to a holy man. Ito na yung pinagpipray ko ng napakatagal. He came to Jesus Christ. Because, sino po si Jesus? Ang paniniwala nila, he's a king, he's a sheep, he's the son of David, okay? He's also a shepherd, and he preached. Malamang sa malamang, holy man to, pagagalingin niya lang. Okay? The same manner, paglapit po niya kay Jesus Christ, tinanong siya ni Jesus with the same question na tinanong niya kay James and John. Kasi dito sa Mark 10, umusad ka lang ng isang story. Yun po yung story nila John and James. Sabi nila John and James, Teacher, I have a question. Pwede po ba na kapag naghari ka na, kami yung nasa kaliwat, nasa kanang kamay mo? They're asking for a leadership position. Sabi ni Jesus Christ, sure ba kayo sa hinihingi nyo? Are you talagang capable ba kayo to drink from the cup where I drink? Willing ba kayong danasin yung dadanasin ko? Tignan niyo yung mga Gentiles. Okay? Tinuruan sila ni Jesus Christ na kung sino yung sinisilbihan mo, okay, doon ka naglilid. Kaya sabi niya, ang tunay na leadership is not being on my left or on my right. It is not about position. It's about servanthood. Kasi nung nagtanong po sila, sabi ni Jesus, what do you want for me? What do you want me to do for you? Ang sinagot nila, gusto namin ng posisyon. Sinagot sila ng Lord ng rejection. Kaya niyo ba ito? Hindi niyo nauunawaan yung hinihingi niyo. And this same question, madidinig natin ngayon sa isang bulag. Sa isang taong bulag na sinabihan po ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, pagkalapit ni Bartimaeus, what do you want me to do for you? Magdadasal ka ngayon kay God. Sasabihin sa iyo, what do you want me to do for you?
I wanna be a millionaire. Di ba yung sasagot mo? Ang sinagot po ni Bartimaeus, Rabbi, let me recover my sight. Kahit ano ba pong yaman niya, merong isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Yung kasiyahan na makakita. Okay? Kaya sabi niya, Rabbi, itong Rabbi na ginamit po dito, it is the word Rabboni. Sabi niya nga po, Rabboni. But Rabbonets, tinapay po yun. Masarap yun. Naglag pa yun. Ang common po pag sinabi pong Rabbi, it means teacher. Pero dito, yung ginamit po na Rabbi po dito, it is the term na Rabboni, na ibig sabihin Lord, Master. Hindi niya pagkilala si Jesus Christ kung sino siya, na siya ay anak ng Diyos. Pero sabi niya, from now on, you are my Lord. You are my Master. Kasi tatandaan nyo, tinanggal niya yung robe niya, wala na akong status ngayon eh. I am no one, I am nothing. Kaya ngayon, tinatawag kitang Lord, Master. At yung identity ko, ikaw na. You will call me your own. You will call me as your servant. But just please, tulungan mo akong makakita. Okay? Pwedeng spiritually, mahil yung consequence ng sin. Physically, matanggal yung pagkabulag niya, nakakita siya. Pero tatandaan niyo po, there's a greater burden na meron po siya. Yung kawalan ng pag-asa. And marami po sa mga tao na pag dumanas ka talaga dun sa estado ng depression, inaral nga natin dun sa training, marami sa mga, for example, namatayan o nasadlak sa isang insidente na talagang, for example, nasunugan, dumadanas po sila dun sa stage na kung saan, una, may denial daw nung una. Kasi hindi totoong nangyari ito. Hanggang dumating sila sa point na nagagalit na sila sa sitwasyon, nagagalit na sila sa kapwa, then they bargain, until eventually, kapag hindi na yun, bababa sila dun sa depression. At kapag hindi sila nakakuha ng tulog, yun na po yung hangganan. Kasi, walang someone na tumulong sa kanila na matanggap yung situation at tumayo from that status. Okay? Pero dito, nung tinawag po niya na Rabbi, itong si Jesus, sinabi niya, ito na yung hope ko ngayon. Tinatalikuran ko na yung dati. Pag pinagaling mo, kung ano man po yung pagkabulag na meron ko ngayon, I'm calling you now as my Master and my Lord. Okay? So, itong hinihingi niyang ito ay hindi lang physical. Ang hinihingi niya, bagong identity. Okay? Dati, ang dignity ko, ang status ko, nirerespeto naman ako eh. Kasi may pera ko eh. Kahit bulag ako, hindi naman ako inuinsulto. Kasi yung robe ko is pangyayamanin. Okay? So, hindi ako basta-basta pwedeng gawa ng masama kasi may family pa naman ako. Pero despite of all those things, hindi ko maramdaman yung saya, hindi ko maramdaman yung joy, hindi ko maramdaman yung acceptance, hindi ko maramdaman yung I belong. Hindi ko maramdaman na may identity talaga ako. Kaya sinasabi niya, can you be my Lord? Can you be my Master? Buksan mo nga yung mata ko. Okay? At yun nga po yung ginawa ng ating Panginoon. At yung healing po na na-receive niya, it is a complete healing. Because when Jesus said, after niya pong marinig po yun, sabi ni Jesus, go your way. Pag sinabi pong go your way, it means, mula ngayon, huwag ka nang tumambay dyan. Mula ngayon, start living the right kind of life. Okay? Your faith has made you well. Alam naman po natin pag sinabing faith, okay? It is walking according to God's truth. Hindi po siya yung faith na kung saan sinasabi mo lang. Faith is an action word. Tatandaan niyo po lagi yun. Okay? Isang bagay na sinabi ng ating Panginoon, even though hindi pa nakikita ng mata, di ba? Ganun siya describe ng Hebrews. Now, faith, okay? Not just by what you see, okay? Ito yung bagay na isinasa buhay mo, nilalakaran mo. Kaya sabi ng Panginoon,
Go your way. What way? Ano po bang way? Yung tinutukoy ng Panginoon. Yung way na pagsunod po sa Kanya. Sabi niya, your faith has made you well. Gumaling po siya, hindi dahil lang sa magaling si Lord. O may kakayahan sa Lord. No question on that. May ibang beggar doon di gumaling. Hindi dahil na-drain na si Jesus, o naloobat na siya, o nawalan na ng kakayahan ng Lord. Gumaling po itong beggar po na to because niyaan po niya ang Lord na pagalingin po siya. Okay po yung ibig sabihin ng faith, allowing His word, His way, na mag-manifest sa buhay mo. Minsan, inisip natin, ba't kaya lagi ako nagkakamali sa ganitong area ng buhay ko? Because you are not allowing God to work in that area of your life. Bakit kaya laging salat? Try to assess kung ano po yung mindset behind that. Ano yung management mo ng mga pinagkatiwala sa iyo ng Lord? Whether, hindi lang naman siya pera eh. Pwedeng pamilya. Paano mo minamanage ang mga anak mo? Paano mo binahandle ng wife or ang husband? Paano ka mag-manage ng work, ng business? Nandun lagi ang Lord. Pero hindi siya makakapag-work unless you allow Him. Tatandaan niyo po yun? Iniisip natin, yes, the Lord is sovereign and He is all-powerful. Pero titignan niyo po kung gaano po kaganda yung blessing na binigay sa atin ng Lord. Ayaw niyang gawin ng isang bagay nang hindi ka kasama. Natandaan niyo po yun? Bala ko nang ganawin ng Sodom at Gomorrah. Kaya ba ng Lord yun? Pag pinasa yung Genesis, yun yung heart ng Lord eh. Naiinis na siya eh. Talamak na yung hindi lang yung idolatry, yung deception. Same-sex na pati mga bisita. Uy, bagong putahe ah. Talamak ang kasamaan. Kayang gunawin ng Lord at kayang sunugin ng Lord ang Sodom at Gomorrah ng instantly. Kahit sabihin nga lang niya eh. Be gone. Wipe out. Pero sabi niya, Abraham, tama no? Bala ko nang gunawin ng Sodom at Gomorrah eh. Bala ko magpapoy ng Lord, kung meron bang isang family doon, o meron bang isang bayan doon, na talagang nagtitiwala pa rin sa inyo, gugunawin mo pa rin ba? Ito bang mood na? Bala kong gunawin eh. Lord, kung mayroong isang family, tatanda niyo yung story, di ba? Nagmakaawa, nag-plead. Bakit? Iniisip kasi ni Abraham yung pamangkin niya, sila. Kahit na medyo hindi naging maganda yung pagkakaunawaan po nila. Nakikita niyo po yung point? Bakit kailangan po magpaalam ni Lord? Abraham, di niyo po ba yung natatanda yung story na yun? When the Lord can do it independently dahil sovereign siya, bakit niya nilalapitan lagi yung tao? Because He wants to remind us. Ganun po yung kaganda yung blessing na yung pinagkatiwala sa atin ng Lord. Kaya ang tanong ngayon, ba't hindi ka nagpipray? When all of those things na sinasabi ng Lord na promises niya, sinulat niya dito. When all of the things na sinabi niya huwag mong gawin, sinulat niya dito. Bakit? Hindi natin siya kinakausap. Bakit hindi tayo nagpipray? All because, baka hindi natin kilala. Kaya wala faith. Hindi ka magkakaroon ng faith dahil umattend ka ng church. Nagkakaroon ng faith dahil you start living
yung salita po niya. Okay? Bartimaeus' response after being saved. Okay? Yung sinabi ng Lord, sige, tayo ka na dyan. Okay? Punta ka na kung saan ka dapat pumunta. Mamuhay ka ng matuwid ngayon. Okay? Pinagaling ka ng pananampalataya mo sa akin. Saan ba pumunta si Bartimaeus? Kung ikaw may pinagpipray ka kay Lord, sinagot bigla ng Lord yung prayer mo, saan ka pumunta? Eh di sa dating ko eh. Di po ba? Bumalik pa ba siya doon sa tambayan niya? Hindi na. Pero marami po sa mga nagpipray kay God, bumabalik sa dating tambayan. Ito yung kaiba ni Bartimaeus. When he got yung healing na hinihingi po niya, he followed Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Oh, kamata na naman. So with all these stories, ano po ba yung key takeaway? Simple lang po yung story, di po ba? Pero pag binasa po natin, usually kasi, napaka-familiar ng mga stories na kung saan, pag nabasa natin, ayaw na natin na yung heart natin mag-dig deeper pa. Kaya, sanay na tayo na, ito yung story na to, ganun yan nangyari dyan. Pinagaling siya ng Lord, then okay na. But, when you try to study po yung mga stories sa Bible, ang dami niya pong mga bagay na nire-reveal, na pinapakita ng Lord yung kalagayan po natin. At dito, isang lesson na talaga pwedeng makuha po natin dyan is yung faith ni Bartimaeus. He's blind. Yes, physically. Pero yung faith niya, yung spiritual eye niya, nung na-encounter niya ang Panginoon, bukas na bukas. Okay? Kitang-kita niya po ang ating Panginoon. So ano yung pwede nating matutunan sa faith po ni Bartimaeus? His faith is determined. Alam niyo po ang isang taong determined, focus yan, at talagang may disiplina. Diba? Sa mga athlete, pag oras ng practice, siyempre, mag-Mobile Legend ka. Tama? Hindi, practice talaga. Pag sinabing jogging, jogging talaga. Pag sinabing gumising na maaga, gigising talaga na maaga. Yun yung ibig sabihin ng determined. Kasi bakit? Hindi ka nakatingin sa nakikita mo ngayon, nakatingin ka dun sa dulo. Okay? Nasaan po si Bartimaeus nung sumunod po siya kay Jesus? Nasaan si Bartimaeus nung tinawag niya, nung sinuko niya yung buhay niya? Nung face-to-face na po ba kay Jesus? Hindi. Kasi nakaupo pa siya, ang sabi ng story, nung tinawag siya, bigla niya tinanggal yung cloak. Ibig sabihin, nandun pa lang, he's decided. Yung faith niya sinabi, no turning back, no turning back. Susunod na talaga ako. Wala nang balikan. Gusto niyo to? Sa inyo na to. Hindi ko na to kailangan. At sabi niya, bigla siyang napatalon. Imagine mo, pag nakaupo ka, paano ka tatalon? Here. Tumalon ka eh. Makikita mo na determined siya. Ganun ang faith. Hindi niya pa nakikitang dumidilat yung mata niya. Alam niya, didilat yung mata niya. Yun yung ibig sabihin ng faith. At ganun klaseng faith yung hinahanap ng Lord sa mga anak po niya. And because of that faith, it stopped the Lord. Kahit gaano ka busy, may pupuntahan ako eh. Pupunta na ako sa cross eh. I have to fulfill something na ako lang kayang gumawa. Okay. But it made him stop. May tumatawag sa akin. Okay? No one successfully stopped Jesus Christ except Bartimaeus sa mga beggar na nandun. Even yung mga nagre-review kay Bartimaeus, hindi siya kaya pigilan. Alam niyo po ba yung bata may pinapabili sa toy store? Tapos ang gagawin mo, pipigilan mo. O kaya maingay, nasa conference, sinama mo yung anak mo, tapos ang ingay, umiiyak, anong gagawin mo? At takpan mo yung bibig, di ba? At ang gagawin niya lalo magsisigaw, di ba? Ganun po ito. Pinipigilan siya, whoa, busy si master. Anong gagawin? Lalo siya nagsisigaw. Okay? Kasi he don't want to miss out the opportunity.
Bakit? Pag alam mo yun lang ang opportunity mo, okay, you don't want to miss the opportunity. May opportunity kang tumulong, sasabihin mo, may ibang time pa. May mga instances sa life natin na pinapadala ng Lord. Good or bad, don't miss out the opportunity. Guide unto the Lord. Okay? Hindi lang tayo nagka-cry to the Lord dahil may hinihingi. Minsan may pinapagana siya. Cry to the Lord. Lord, what is the lesson? Hindi ko siya maunawaan. Tulungan mo po ako. Okay? And ito yung assurance ng Lord based on this story. It made him stop. Okay? Imagine mo na nagpapapansin ng anak mo, hindi mo siya pinapansin, then bigla na siyang sumigaw out of his lungs at nakita mo talagang he wants your attention. Talagang hihinto ka, ano man ang ginagawa mo. And you will stop down. Ano ba yun, anak? And ganito po yung naranasan ni Bartimaeus. And it's something na pwede natin tignan sa faith po natin. Ganito ba yung faith na meron tayo when we are desperate? In you, Jesus. Okay? Sabi niya, have mercy on me. Ba't ka naman hihingi ng forgiveness? Except He is the Lord. Okay? Alam niya kung sino po yung tinatawag niya. The Son of David, siya po yung pinamis ng Panginoon. But He is not just an ordinary person. He is the Lord Himself. Kaya nung tinawag niya, hindi niya tinawag na Rabbi as a teacher, but He called Him Rabbi as Lord and Master of His life. Okay? And He submitted. Pag sinabi mo kasing Lord sa isang, ibig sabihin, you are letting yourself to become a property of that person. Okay? Pag sinabi mo property, pag-aari. Okay? And He tell His name. Specific. Pag mag-ask ka, mag-pray ka, specific. Very important po yun. Okay? Because, minsan kasi, pag hindi mo talaga alam yung hinihingi mo, hindi mo din alam kung binigay na. Okay? At based sa hinihingi mo, makikita din kung ano yung condition ng heart mo. Dito hindi niya hiningi, Lord, gusto ko makakita kasi gusto ko nang makapag-spend ng yung buhay na maribasa. Kasi mayaman naman talaga ako. No. Sabi niya, I don't need all of these things. I just need to see. And nung nakakita siya, sumunod siya kay Jesus. At yun yung faith na sana, there are moments in life, at alam naman po natin, nung tinawag po yung bawat mananampalataya, sumunod naman po tayo. Diba may mga moments po na tinatawag na, tinawag ka ng Lord, come follow me, susunod ka. And minsan, masaya ka during times na tinawag ka na yun. Minsan, during those times, yun yung desperate moments mo eh. Desperate moments, doon mo nakilala ang Lord. Kaya yung heart mo that time talagang on fire siya. Sabi nga kanina sa kanta, liyab. Nagliliyab. Kaya sinabi talaga na. Okay? So, may mga ganong moments. Pero hindi po, nalilimit po doon yung tinatawag po na calling ng Panginoon. Pag tayo po ay naging aware sa kung paano po kumikilos ang Lord everyday, makikita natin yung pangangailangan po natin na kailangan natin tumawag po sa Kanya. Okay? And we must be sure enough na yung faith natin nasa tamang condition. Nang sa ganun yung faith na yun, mag-lead siya ng pagsunod pa rin kay Jesus. Okay? Hindi something na itatakwil mo siya o magagalit ka sa Kanya o hahanap ka na lang ng ibang option. Pag sinabi mo kung susunod ka po sa Kanya, ibig sabihin, let His will be done. Okay? Kung ano po yung kalooban po niya, yun yung susundin mo. And that is something na pwede natin matutunan kay Bartimaeus. Huwag niyo bulagin yung sarili niyo. Yung pagkabulag na meron po dito is something na hindi niya kayang tugunan. And minsan may mga ganun po tayo sa buhay. Number 2, na take away, itapon niyo po yung mga lobe niyo. Yung mga bagay na iniisip niyo, yun yung magbibigay sa inyo ng dignity niyo, righteousness niyo, something na magpapaangat sa inyo, something na makakatulong sa inyo. Hindi po ibig sabihin na yung bahay niyo pamigay niyo, ari-arian niyo pamigay niyo, asawa niyo pamigay niyo. Hindi po yun yung sinasabi po dito. There are things na pinangahawakan mo dearly talaga at hindi naman sila masama.
Pero sometimes, you hold on these things dearly na it blocks everything na mas better. Okay? Sabi mo, sarap-sarap talaga maglaro. Pero dahil sa kakalaro mo, hindi ka nakapag-aral. Kinabukasan, ano po nangyari? Bumagsak ka sa exam. Tapos sa Mobile Legends. Na? Tapos sa Mobile Legends. Pero dahil ikaw ay Kristiyano, nag-pray ka bago ka mag-exam. Lord, give me wisdom and a keen eyesight. Lord, give me 20/20 vision. Kahit nasa unahan, kita mo yung sagot ng classmate. Paano sinulat? Hindi pala matalinaw. Matalinaw. Okay. Talinaw. Kung paano sinusulat. Nakita niyo po yun? Minamanipulate natin si God eh. Hindi lahat ang sagot niya. Nag-pray tayo at sinagot yung prayer natin. Pero akala natin, yun yung sagot on that prayer. Kaya ginamit natin yung bagay na hindi para doon. Pero when you are specific sa prayer mo, alam mo kung paano sumasagot ang Lord. Alam mo din kung yung actions mo is aligned po siya dun sa sinasagot ng Lord. Okay. In this case, may mga bagay po tayo na pinanghahawakan po natin that blocks yung sabihin natin intimacy. Pag kasi ikaw ay intimate sa isang tao, magkalapit kayo. Natandaan niyo po yun. Pag magkaibigan, bulungan lang po yan, nagkakaunawaan. Kahit sa magkasawa, pag magkalapit ang puso, ano po yung pinag-aralan natin? Kahit bulong, parang sigaw na yun. Okay. Pero kapag magkalapit physically, magkalayo ang puso, nagsisigawan niya. O ba? Pag nagagalit, for example, nagalit ang asawa ko sa akin, ano pong gagawin niya? Kahit magkalapit po kami, sisigaw po. Okay? And vice versa. Kung ako naman, may makikita hindi maganda, mapapasigaw. Bakit? It's because not the physical distance, but the distance of the heart. Okay, dito po, kapag yung heart po intimate sa Lord, makikita mo na wala ka naman talaga ibang kailangan kundi siya. Yung susutin mo, yes, part ng life yan, pero more than that, you do not see value in it. Yung damit lang siya kasi damit. Hindi siya image. Nakikita niyo po? Minsan kasi, ano ba sabihin na? Ina-idolize natin yung mga bagay-bagay. Nilalagyan natin ng worth na as ito na kapag meron na tayo ng bagay na yon at inilagay natin sa pagkatao po natin, yun na yung nagiging value po natin. Dahil ba ako'y nakasapatos, ngayon nakakaangat ako sa ibang hindi nakasapatos? Ayaw lang ng sapat. Dahil ba ako ngayon ay may lilos, nakakaangat ako sa ibang hindi nakalilos? Ito ba yung image ko na I'm better than you? Di ba hindi po? But sometimes we feel na may mga bagay na ganun tayo. Nilalagyan natin ng value yung mga bagay-bagay. Naglalagay ka ng ano? Gold, tawag yan? Necklace. Anong iisipin ng tao? Yaman. At feeling natin kapag wala yun, hindi tayo pag-iisipan ng ito kayo isipin nito, simple lang ako. Nung wala ako yung na-share dati nila Ninang Kay. Hindi po ba? Bakit ayaw nilang palitan si Endoro? Kahit na pinipilit po sila na palitan. Because there are people na, syempre kailangan mo siya. Pag ikaw ay nagbi-business, di ba, ka-meeting mo mga kliyenteng matatas na tao, tapos ang dadalhin mo is mga sasakyan na hindi katulad ng sasakyan nila na sabihin natin, take 5 million. Kasi may mga ganun talaga sasakyan. Bakit? Ang tao kasi titignan ka kung ano yung bit-bit mo. Kala nila kung ano yung bit-bit mo, yun yung value mo. Kaya ikaw ngayon, pag nasira yun, parang nawalan ka na ng halaga. May mga ganun po tayo. Ang sabi po dito sa story, we must throw
those things. Anong ibig sabihin po ng throwing? Hindi ibig sabihin pamigay mo. Mga Tita G, pamimigay sa akin. Hindi po ganun. Ang ibig po sabihin na throwing dito, huwag mong ilagay doon yung dignity, yung value, righteousness mo, yung worth mo, wala doon. Yung bagay na kailangan mo lang talaga, okay, ay ako, sabi ng Panginoon. Okay? Throw off your robe and be excited. Dahil yung something na i-accept mo ngayon, mas better dun sa iniisip mo na maganda. Okay? And you must follow Jesus. Can self-impose dignity. Tulad ng mga bagay na inaral mo, Master PhD, or kung ano-ano pang courses. Yes, magagamit mo yan sa trabaho mo. Magagamit mo siya sa advantage. Pero hindi yun yung work. Alam mo, kapag pumasok ka sa trabaho at gamit yung credentials na yun, minsan license lang yun eh. Para makuha mo yung trabaho. At babayaran nila yung license, hindi ikaw. Pero ano pakiramdam mo? Feeling mo ikaw yun. Feeling mo, deserve mo na bayaran ka dahil may ganun kang license. Pero hindi yun yung worth mo. Kasi kung yun lang ang worth mo, ibig sabihin, tatandaan niyo po, kapag kaya mong lagyan ng presyo ang isang bagay, hindi siya mahal. Ulitin ko po, when you can place a material value sa isang bagay, hindi siya priceless. Wala siyang worth. Kasi pwede siyang mawala. Okay? Magkano ba kayo? What if mayaman ako, bibilin ko kayo? Sabi ko, akit ka nga sa bubong at tumalon ka, tignan ko lang kung mapipili ka. Wala, trip lang. Total, kung napili ka naman, okay, sagutin kita, kaya kitang bilhin. Ano pong mararamdaman niyo kung kayo yung tao na yun? Ano pong mararamdaman niyo? Kung ang tingin sa inyo, kaya kayong bilhin. Di ba mararamdaman nyo, wala kang kwenta. Hindi mo makikita yung value mo. Bakit? Kasi ang tingin sa'yo, may equivalent ka. Pero sabihin mo nga sa katabi mo, wala kang katulad. Dahil wala kang katulad, nag-iisa ka lang sa mundo. Kaya pag sinabi ng kapwa mo na hindi ka mahalaga, hindi totoo yun. Sabihin mo, bulag ka lang. Hindi mo nakikita ang worth ko eh. So ano po ang ibig sabihin nun? You must empty yourself. Sana dumating tayo lahat dun sa point na kung saan gigising tayo at sabi natin, I have everything. I have everything. I have everything. Hindi yung parang gigising ka, ay sabi mo, I have so many problems. Kaya I serve I Nandun naman talaga problema, hindi siya mawawala eh. Pero yung masabi mo na, payapa puso ko. Because I have everything I need, kahit na may mga ganitong problema, I'm happy, I'm joyful. At alam ko malalampasan ko to. Alam ko may makukuha ko lesson dito. At tawag po doon, throwing off your load. Kasi yung cloak na yan, in due time, malurumihan yan. Bibigat siya ng bibigat. At hindi ka na talaga makakabangon. You must jump and follow Jesus. Throw off your robe. It is a kind of showing your faith. Okay? You no longer need yung mga earthly na yun. Sabi nga po, hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi tayo pwedeng sumunod kay Lord at sumunod sa mundo ng sabay. Pipili ka lang po talaga. Susundin mo ba ang Diyos o hindi? Susundin ko ang Diyos. Ang hirap po nun, di po ba? Nandito yung paningin mo. Pero doon papunta ang Lord. Lord, susunod ako. Anong mangyayari sa'yo? May split ka. Kung nasa bangka ka,
hindi ka makakalis doon. Umiikot ka lang. Kasi may forward, may backward. So, ang tendency, paikot lang. Tama po? May pahila ng tubig dito, may pahila ng tubig dito. So, ibig sabihin, paikot siya. Hindi ka alis sa kinalalagyan mo. Lord, tulungan mo ako sa bagay na to. Sabi ng Lord, ganito gawin mo. Hindi mo ginagawa, may split ka. Sabi ng isa pa mo, dito tayo. Sabi ng kaliwa, dito tayo. Napunta ka sa Jollibee kasi dito tayo. Sana naman, Jollibee. Pero ang point is, pag sumusunod sa Panginoon, 100%. Tapon lahat. Kaya mo si Bartimaeus tapon lahat eh. Hindi naman siya naghubad. Tinanggal niya yung cloak because yung cloak na yun yung sumisimbolo ng pagiging beggar niya. I'm not a beggar anymore. I will become a new person. Okay? Sabi niya, ala na tong worldly na to. I'm a heavenly man now. Okay? He followed Jesus. And his response, he jumped. Sana tayo din ganun. Try to see kung paano mag-work ang Lord at ito yung sure. Pag binuksan ng Lord yung mga mata mo sa mga bagay na yun nandyan niya, okay, tatalon ka talaga. Kasi opportunity yun eh. You will not miss the opportunity. Kahit ano pa yung sinasabi mong you hold something dear, di bibitawan mo. Why? Hindi ka na nangihinayang eh, kasi alam mo, wow, something much better dito sa hinahawakan ko ngayon. Ito yung pinepresent sa akin na opportunity. Tatalon na ako. Kukunin ko na yun. Okay? Diba? Asawa ko, ganun nagpapos, diba? And ganun din po tayo, we must follow Jesus. Kasi minsan, sana ang hope ko dito sa story na to, nung gumaling siya, nagsigawan din sana yung bambega. Hindi. Pero, may something na dapat tularan ko kay Bartimaeus. He followed Jesus. Minsan, may time talaga. Natulungan ka ng Lord, sumunod ka sa Kanya. Just keep doing it. Minsan sa family, ikaw pa lang yung sumusunod kay Lord. Okay lang. Minsan hindi pa talaga sumusunod yung iba eh. Okay lang. Abante ka lang. Ipakita mo lang anong ibig sabihin ng salt and light. Sabi nga sa scripture, di ba? Sabi ni Jesus, be the salt and light. Nang sa ganoon, pag nakita ng tao yung bagay na kakaiba sa'yo, sila din mismo tumawag na sa Diyos na tinatawag mo. Okay? Hindi ba sila nagka-cry for help ngayon? Sana dumating yung point na sila din mismo. They will cry for help. Hindi na sa'yo hihingi ng tulong, sa Diyos na hihingi ng tulong. Kasi may hangganan din po tayo. Alam niyo po, masarap tumulong. Pero minsan may hangganan ka din. Gusto mo din maging responsible, ayaw mo naman maging isang pangit na o hindi mabuting katiwala, na even sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo, talagang dahil sa awa mo, tinatry mong itulong sa iba, na i-end up na yung mga dapat na responsibilities mo, mapapabayaan mo. Minsan talaga hindi mo kaya kahit gusto mo. Pero sana isang way na matulungan natin yung tao, hindi umasa sa tao, umasa sa Diyos. Okay? And dito, isang example na pinakita po ni Bartimaeus, he followed Jesus, hoping na ang ibang tao, ibang beggar, ganun din sana ang gagawin. Number 3, and last na takeaway, aside from the faith ni Bartimaeus, o dito sa throwing of our loaves, ito po yung tatandaan nyo, nakikinig ang Diyos. Pero sino yung may pinakamalakas na sigaw? Hindi yung may pinakamalakas na boses. Tatandaan niyo po yun. Ang may pinakamalakas na sigaw na napapahinto ang Lord. Sabi nga sa scripture, di po ba? The kingdom of the Lord suffers violence. Hindi dahil nagiging violenta yung mga tao. Kasi
Sinasabi ni Scripture, nayayanig daw yung kalangitan. Why? Because there are people na kapag pinasok sila ng kaharian ng Panginoon, they can contain. They can contain it. Nayayanig po yung kalooban po nila. Why? Because the kingdom of the Lord nag-sit in doon sa heart po nila. At dahil po doon, pag dumadating sila sa ganung point, everything na lumalabas sa heart po nila, ang Lord talagang napaka-attentive niya. Yun yung kasi mga bagay na inaantay ng Lord eh. Psalm 51. Ewan ko, Psalm 51 yun. Pero sa Psalm siya sabi, the Lord is close to the broken-hearted. Siguro, ginamit yun nung nasaktan kayo sa love life. Hindi po yun sa love life. Ang sinabing broken heart po doon, yung contrite spirit. Nagkasala siya at sinabi niya, Lord, I am desperate. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Yun yung broken heart. Contrite spirit. I badly need you. At yung mga ganong cry, kahit gulong lang yun, lakas. Ang lakas ng tenga ng Lord ko. Why? Kasi may desperation. Natandaan niyo po, ang desperation, hindi lang siya sa pasigaw na boses. Minsan, bumubulong ka lang, Lord, hindi ko talaga kaya. He heard Bartimaeus' genuine call, maririnig po kaya isa atin. Sinipon na ako. Hindi po ka naiyak. Nagpapawis lang po yung mata ko. Okay, hear Bartimaeus, and he hears those who call him. My sheep hears my voice, sabi ni Jesus, and I call them by their names. Ganon din po tayo pag tumatawag tayo sa Lord eh. Diba tinatawag natin siya, Tay, Lord. Minsan nga po, ulit-ulit natin siyang tinatawag eh pag nagpipray tayo. Imagine niyo kung gano'n kayo tawagin. Every time na nagpipray ka, Lord, i-bless mo po sila. Lord, patuwagan mo po kami. O kaya, Panginoon, hindi ko ba pag nagpipray tayo lagi ulit-ulit. Hindi po yung nag-a-add ng in a way magnitude na mas pagiging ng Lord dahil umuulit-ulit. No, pero ang mas malakas ang tinig ay yung heart na desperate. Yung heart talaga na he badly needed God's attention. Okay? Sana hindi ma-embrace lang eh. Ma-cultivate natin yung ganung attitude ng heart. Na pagkakausapin natin ng Lord, Lord, I want your attention. Yung iito siya, tapos lulod siya sa harapan mo, ano yun anak? Hindi mo kailangan sumigaw, just serious na ibubuka mo lang yung bibig mo, sasabihin mo lang kailangan mo siya. Call upon the name of the Lord and be safe. Palunawin po natin yan. And you are not a hindrance to His ministry. Yung iba po kasi, sinasabi natin, ito bagay yan, yung problema mo. Diba? Pero alam niyo po, tulad ng mga disciples na tinry siyang pinigilan by rebuking, tumahimik ka. Guguluhin mo pa si teacher, busy yan, may ministry yan na ginagawa. Minsan may masasabi sa'yo na napakasimple naman ang problema. Mag-move forward ka na. Hindi. Pag ikaw yung tao na yun, you are desperate in that situation and you badly did the Lord, hindi mo siya. Sabihin ng Lord, you are not a hindrance. Hindi ka abala sa akin. At hindi ako abalang-abala na hindi ako maging abala. O na magiging abala ako sa kapag huminto ako at pagtutuunan kita ng attention. You are not a hindrance. Tatandaan niyo po yan. You are His ministry. Okay? Kaya dito po sa tatlong key takeaways, I pray na i-revisit natin yung relationship natin sa Lord. Kasi even sa mag-asawa, di ba, pag nag-date kayo, diba, pag-usapan nyo, kumusta ba tayo nakaraang linggo, o nakaraang buwan, paano ba natin nilagaan yung mga anak, ano ba yung mga common na problem nila ngayon, ano ba yung mga common concern, o kumusta tayong dalawa. Narinig mo ba na
Mas papangit ba yung ugali ko? Mas pabuti? Maganda. Mas nagiging harsh na ba ako ngayon as compared dati? Nabibigyan na ba kita ng bulaklak ngayon o hindi pa din? Wala pa din. Teacher ng bulaklak. Alam niyo po yun, napakaganda po kapag when you cultivate a relationship eh. Di po ba? At dahil po dun sa pag-uusap na yon, pag na-express mo ng todo yung heart mo, talagang ang sarap po kapag nakikinig lang, di ba? Focus lang yung attention, di ba? O di nagsiselfone. Eh, wala akong nagsiselfone dito eh. Pakalanan natin. Okay. Yung intimacy pag na-build nyo po sa Lord. Dito sa story nga na to, first time niyang makilala ang Lord eh. Pero sa atin, ilang years na po tayong sinasabi natin mananampalataya tayo. Walang relationship na nag-grow dahil lang humahaba yung taon. Sa tingin niyo po, kung hindi tayo nag-uusap, kung wala tayong mga activities, walang mga fellowship, mas nakikilala niyo po ba yung isa't isa? Sasabihin siguro ng iba, pwede po, kasi tuwing Sunday, nagkikita naman. Mas marami ka na bang nalaman tungkol sa family member dito sa church? Baka nga sa kapatid mo, hindi mo din alam kung ano nangyayari. Alam niyo po, kung walang intentional na pag-build ng relationship, kaya tingnan niyo si Bartimaeus, sumunod siya eh. Kasi ayaw lang niya ng healing ng mata. Nung nakita niya kung sino si Jesus, sumunod na. I will fix my eyes on you. Target lock. Hindi na ako alis dyan. Kasi naranasan niya kung anong ibig sabihin ng relationship with Jesus. Sumunod na. So, kung di sumusunod, baka meron pang ibang nakafix yung eyes mo. Ano pong ibig sabihin ng mata nakatingin sa isang sa kanan, yung isa, sa kaliwa naman yung isa? Wall-eyed. And it's a defect. Nakatingin kayo kay Lord, pero nakakatingin ka sa mundo, hindi pwede yun. You cannot build intimacy sa ganun. Kailangan focus. At napaka-importante po ng pag-build ng intimacy. Okay? So with that, tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. I hope na marami po tayo natutunan sa isang bulag. Minsan sa mga tanyag tayo natututo. Pero there are so many lessons na matututunan dun sa mga taong salat. Okay? Minsan hindi man salat physically sa buhay, pero dun sa mga bagay na naranasan nila, sa experience nila. Tatandaan niyo po, it is a wise person na matuto dun sa mga sarili natin pagkakamali, but it is much wiser na matuto dun sa pagkakamali ng iba o dun sa experiences ng iba. So hopefully dito sa story ni Bartimaeus, mas naging wiser tayo on how we will live itong faith po na binigay po natin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat and truly you are great. Salamat po sa story ni Bartimaeus, not just on how you have healed him, pero kung paano mo siya kinatagpo at paano mo transform yung buhay po niya. And in the same manner, dalangin ko po sa bawat isa. I don't know kung ano man po yung dinadanas nila, even yung families na kasama po namin online. Pwedeng mahirap, pwedeng di masyado mahirap, but each one of us will come to a point na dadating sa mga stages na pagramdam namin na yung cloak na lang na meron kami, yun yung something na valuable sa amin. Kaya yun na lang yung tanging ini-embrace namin. But help us through this message, Panginoon, na i-throw off yung robe po na yun. Give us the excitement in our hearts to jump and to follow you, because with you we have everything.
Dalangin po namin na kung ano man po yung mga naging hindrance sa aming faith, tulungan mo po kami na may waksi namin ng mga bagay na yun. Give us new habits, give us new mindsets, give us new opportunities na makasunod po sa inyo. And with that, we know na mahirap po. But with you guiding us, and with the family like this na makakasama namin as accountability partners, alam po namin na walang mahirap sa iyo. Salamat po, Panginoon, because every day you are working in our lives, and weekly, naisishare po namin to as a testimony. Dalangin po namin na patuloy kang kumilos, patuloy na lumago at yumabong ang mga bagay na natututunan namin. At maging teachers din kami in our own little way. Sa aming kapatid, sa aming mga kaklase, sa aming mga katrabaho. By the way we conduct our lives, we can be salt and light sa kanilang kalagitnaan. Na kung ano man po yung dinadanas din po nila, they can also find hope in you. Makilala ka din po nila na as their one true Lord and Savior. Makilala ka din po nila na shepherd ng kanilang mga buhay. And with this, nagpapasalamat kami, Panginoon, because from day to day, each day, Panginoon, nakikita namin na tinatransform mo ang bawat isa from glory to glory. At nas nakikita namin on how your kingdom is expanding. Lord, alam po namin, marami pa rin kasamaan. Marami pa rin pong hindi mga katiwalian. Pero alam po namin na there are still people na ginagamit mo. You are still not giving up. You're just waiting for people who will cry for help so that you can work on their needs. Nasa ganun may mga maging mabuting example pa rin, mag-stand up pa rin for what is true. At nagpapasalamat kami for those opportunities na even ang bawat isang nandito magamit mo din sa ganung sitwasyon. Dalangin po namin na sa aming pag-uwi, Ama, you will become our protector. You will cover us with your wings and you will guide us. Take us away from the distractions and the attacks of the enemy. At mangyari, Panginoon, we will come safe home and mangyari na kami po ay makapamuhay. Hindi lang po sa amin to, kundi sa mga susunod pang mga araw na may kasiyahan lagi sa puso at kapayapaan na tanging nagagaling sa iyo. Muli nagpapasalamat kami, Ama, sa lahat ng ito. Nais naming ibalik sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen and amen. God bless po.